Yan, gandang hapon. Bali for today's video, meron naman tayo ditong property na nasa 800 square meter. So napakalapit po natin sa bayan ng Lopez. So kalapit po tayo ng National High School at Elementary School. So mapapansin po nyo sa ating screen na yan, so medyo blurred lang ang ating camera gawa ng mayroon tayong ulanin. Yan, kung nyo mapapansin po, yan yung school na elementary. Ito po sinasakupan ng property, ito na po maraming nilalamang produkto ng niyog. So bago po natin pasukin ang loob ng property, baka pwedeng pa like and subscribe at pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload na mga murang property. Yan, so ito na po yung property natin na nasa 8,000 square meter lang po. At ang kagandahan po ng property na to, so dikit na dikit tayo sa ito tawag nito yung sapa po na hindi nagkakati kahit tag-init. Yan po, kapansin po nyo, pwede tayo mag-alaga dito ng mga bibi o pato sa area na to. Tapos ang kagandahan po ay napakalapit sa town proper po ng bayan ng Lopez. So dito naman po ay meron tayong posibilidad na magkameron po dito ng right of way po. Kung mapapansin po nyo yung tulay na yun, yan tinuturo ko po yan. Kanya naman po yung barangay hall, yan po kulay orange na makikita nyo yung building na yan. So yan po yung barangay hall. So dyan na po yung nagsukat ng 6 meters right of way po. Ayan, ito na po yung pinakang ating loob ng property na pinabibinta po sa atin. So, napakaganda naman po at napakarami pong nilalamang produkto. So, meron ako papansin dito, may mga tanim po na suha. Ayan o, ganito po suha. Marami po siya, linyado po ito ng suha. Ito po yung area na yun, ayan, mga suha po, may mga tanim siyang suha. Ayan, tapos napakarami niyang kamuting kahoy. Then napakaraming fruit berry. Then maganda pa ang bunga ng mga nyug. So medyo maulan lang kaya hindi natin makita gasino yung ating produkto ng nyug. Pero maganda naman po ang status po ng lupa niya. So nag-upland ng konti. Kung makikita naman po nyo, pag tayo nasa taas, slope siya. Tapos mayroon po siya dyan mga puno ng nara. So habang iniikot ko po ito, ako po ulit si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog. Ay muli na naman yung samahan sa pag-ikot at pag-details na po nitong ating property na may sukat na 800 square meter. Yan. Yung mapapansin po, napakarami po dito nilalamang produkto ng mga fruit bearing saging. Yan, saging. Tapos ang school po ay kadikit na kadikit po natin yung elementary. So napakaganda po nito sa mga investment at mga retirement na may mga anak po na elementary, high school. So panalo na po kayo dito sa area na to dahil kalapit na po ninyo ang school. So kahit maliit lang po ang property natin, kulang sa 1 hectares. So napakaganda naman po at napaka-productive ng lupa pinabibinta sa atin. So ito po pala yung may mga sampalok na malaki. Ayan po, ang daming bunga niya. So may mga guwaba-jaba. Ang bilang nga po pala ng nyug nito ay nasa wari ko po nasa 150 piraso po na puno ng niyog. Inikot ko na po sa inyo ang ating screen. So dito po ay flat na area. Maganda po dito magpisto ng bahay dahil katapat po natin mismo ang elementary, high school. Andiyan po, dikitan lang po yan. So ito na po yung pinaka-reality nya. So flat land, nag-upland po tayo ng konti. Yung sa may malaking puno po na yan, nag-upland tayo dyan. Tapos ito na yung flat na pwedeng portion pagtayuan ng ating bahay. So maganda naman po kung yung mapapansin sa screen. So hindi po siya elevated. Dito na po sa area na to ay flat, tapos nag-upla ng konti, tapos puro produkto na po ng niyog, nakalakasan pa mamunga. Hanggang doon po tayo sa may taas na yon, sa may area ng taas na yon. So dito na po tayo nagpiso sa gitna para mapakita ko lang po sa inyo yung pinakang status o reality ng pagkalupa niya. So flat, nag-upland, then meron po tayong source ng kuryente, malakas ang cellphone signal. Ang kagandahan po natin sa area na to ay napakalapit po natin sa bayan, sa town proper po ng Jollibee Lopez LCC Mall. Tapos malapit po tayo sa bagong gagawing munisipyo. Yun po ang kagandahan po ng ating property na pinabibinta po sa atin. So dito po yung ito yung sampalok na malaking puno. Tapos sagingan na po itong area to, napakalakas po mamunga ng mga puno ng saging. Kahit po siya ay medyo masukal na damo, mapapansin po natin napakaganda po ng lupa niya.
At yung bunga naman po ng nyug, kalakasan pa lang po mamunga. So pasok na pasok po ito sa mga investment na naghahanap po ng ganito na reality ng pagkalupa. Yung po mga retirement, may income po tayo dito every 45 days. So ang saging naman po ay nasa 3 months bago uli ma-harvest yung mga bago pong na pupusuan na yan. Yan po, napakarami pa rin po nilalamang nyug at napakaganda po ng area. Ito po yung area na ito. So may boundary naman po tayo dyan, sagingan pa rin pero linis po yung area na yan. Ito, portion pa rin po ito. Pistuhan na para pagbahayan. Yun po, napakalaking puno po na santol. Napakarami po niyang bunga. So nag-blurred na, tuluyan yung ating cellphone. Yan, so nagbablur po, napapatakan ng ating ulan yung ating cellphone na pang video. Yan, so yan po yung santol. Pero ito pong 8,000 square meter na to ay napakaganda po. Meron tayong kawayan sinasakupan. Napakarami po na hardwood, may nara. At napapansin kong jumelina, meron pa rin po tayo dito. So pwede po ito sa mga naghahanap po ng small cut lang po dyan ng farm lot na malapit po sa town proper at malapit po sa elementary school. Yan, luminaw na po uli ang ating camera, napunasa na. Yan po yung school na elementary. Yung kabila lang po niya may ilog na yan. Then dito naman po sa pagpasok, hindi naman po tayo mahihirapan kasi dito po ay pathway na papasok. So kung pinoproblema po natin pag-iiwanan ng sasakyan, so meron din po tayo pag-iiwanan ng sasakyan kasi karatig lang naman po natin yung barangay hall. So open naman po dun kung tayo may mga 4 wheels, kotse, ay pwede po natin iiwan. So upland po itong area na to. Mapapansin po natin yung mga gimelina na kabakod na yan. So boundary po yan, hindi na po natin nadadalhan yan. Dito po tayo sa may pababa na area na to. Ito pong flat na to na area, tapos nag-flat po uli yung area na yon, tapos nag-upland. Yan po ang pinakang reality po ng lupa. Then ito na po yung portion na pwede nating pagtayuan ng bahay. Mga makakakursunada sa property na to, so makikita naman po ninyo ating contact number, ang WhatsApp and Viber po sa taas ng ating screen. So makikita na po nyo, pwede na po kayo doon kumontak at i-avail po pag nakursunadahan po ninyo ito ang property na pinabibinta po sa atin na 8,000 na to. So inuulit ko, napakalapit po sa town proper ng Lopez at napakalapit po sa National High School, Elementary School. So kadikit lang po. So yan na po yung ating property. So napakarami po niyang produkto ng saging na nilalaman. So ito naman po yung karatig natin na area. So malinis na rin po siya. Naabyad po siya nung karatig natin. So bali palabas na po ako sa ating pinanggalingan kanina doon sa may puno po na yun. Doon ako nag-start ng video, tapos pumasok ako sa pinakang gitna. So hindi na po ako nakarating doon sa may taas, gawa ng medyo madulas na po yung ating mga damo kasi malakas po ang ulan kanina. Hindi na po tayo nag-akyat sa may area na yun. Pinistuhan ko na po dito yung kalapit natin na school, saka yung mga kabahayan po dyan, tapos yung barangay hall. Kung mapapansin po, yan lang po yung barangay hall. So mayroon tayong electricity, source of water, cellphone signal na andito na po. Napakalapit pa natin sa town proper at sa bagong gagawin pong munisipyo. Kaya ano pang hinihintay nyo habang ang property ay available pa, inquire na po kayo kaagad. Kasi ito po ay pagka ganito kalapit sa bayan po ng Lopez at kalapit po ng National High School at Elementary, so mabilis po siyang mabinta. Kaya yung pong gusto pong mag-inquire nito habang maaga pa at yung mainit-init pa po ang ating property, pinag-aagaw-agawan pa ito. So ito na po, i-avail nyo na. Baka kayo po ang swerteng makakuha nito at kayo rin po ang swerte na makapag-avail. So yan po yung pathway na sinasabi ko. And ang source naman po ng tubig galing sa barangay. So meron na rin po yung purong kulay blue na yan. Yan na po yun. Kasi ito naman po yung pinakang property niya. Yan, mapapansin po niyo punong-puno ng produkto na nilalaman na niyog na yan. Nara. Ang nara po dyan ay nasa 4 na puno po. Tapos ang kaboundarihan po natin dyan ay meron po dyan bakod na gimelina at mahogany sa area po na yan. So ang boundary naman po dito sa may baba na ito, sa may school, yung po na sapa naman. Kaya wala po tayong kaliligawan sa property na yan. So ito po ay napakaganda po ng title nito. Kasi ito po ay ready to transfer na lang sa mga kabili. Sa presyo po ni seller dito ay hindi na po tayo mangangamba kasi siya na po ang sasagot sa mga expenses nito. Ang sagot lang po ng buyer na makakuha nito ay yung transfer deed of sale. Yan po, sa yung relocate. Yan naman po ay nasa pag-uusapan pa nyo ng seller. Dahil direct na po tayo dito. Pag ito po ay inyong inabil, so direct na usap na po agad sa
seller. So papakita ko naman po sa inyo yung pinakang school na school. Yan, yung high school at elementary. Then yan po yung barangay hall. So dikit na dikit po tayo dyan. So ito na po yung pathway. Yeah. Sa mga gusto pong mag-inquire nito, contact na kayo sa ating number sa taas ng screen. Maraming salamat po. Thank you for watching.